balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga So mga par, matapos nga po maglabas ng sama ng loob ang Japanese monster Naoya Inoue sa kanyang social media account patungkol sa issue na pinupukol sa kanya na kung gusto daw nito mga idol maging superstar ng boxing, lumaban daw ito sa Amerika at ipaalam sa lahat ng mga Americans na siya talagang hari sa lower class. At sa rebat naman ni Inoue mga idol, na sa Japan daw ang sentro ng lower division. Kumbaga mga idol na sa kanilang bansa daw ang mataas na market sa mababang timbang at malamang sa Japan daw siya lalaban kung sa ibang bansa naman daw ang mas mataas na market sa lower class. Willing naman daw si Inoue na dumayo sa ibang lugar at dahil nga sa mga pahayag na to ni Inoue mga idol, marami ang kumampi at sumang-ayon sa kanyang mga sinabi. Kabilang na nga dito mga idol ang batikang boxing writer na si Dan Rafael at two-time world champion na si Timothy Bradley. Aniya mga idol na re-respeto daw nila mga sinabi ni Inoue at ito daw talaga ang totoo na sa ngayon sa Japan talaga ang big market ng lower class sa boxing. Kaya bakit pa daw dadayo si Inoue sa ibang lugar? Ayon pa nga kay Bradley Boy mga idol, hindi daw kailangan ni Inoue ang Amerika. Ang Amerika daw ang may kailangan kay Inoue. Kung saan totoo naman talaga mga idol. Dahil si Inoue ngayon ang hari sa kanyang dibisyon. So kung merong gustong lumaban sa kanya, dapat sumunod sa kanyang gusto mga idol. Ayon pa nga sa mga ilang boxing fans na nagkomento sa mga sinabi ni Inoue. Sadyang nagsiselos lang daw mga idol ang mga ilang boxing fanatics. Lalo na sa US sa katayuan ni Inoue. Lalo pa naging undisputed champion ito ng 2 beses sa kanyang mismong lugar sa Japan. Bagamat para naman sa atin mga idol, hindi naman masama ang mga sinabi ni Sean Porter na siyang unang umungkat sa issue ni Inoue na hindi lumalaban sa Amerika. Aniya ni Porter mga idol, gusto man lang nito makita si Inoue na lumaban sa Amerika kalaban ang malalakas na contender doon para malaman daw ng lahat kung paano nito i-handle ang laban na hindi sa kanyang balwarte dinadaos ang bakbakan. Sa totoo lang kasi mga idol, kahit sabihin man natin na sa Japan ang malaking market value sa lower class, hindi pa rin natin may ikakaila mga idol na hindi sikat si Inoue sa US dahil nature na po mga idol ng boxing na kung gusto mo sumikat sa ibang lugar, dapat magpa-impress ka talaga doon sa bakbakan. Samantala magkaiba naman po mga idol ang sitwasyon ni Manny Pacquiao dati kay Inoue. Talagang no choice si Pacman kundi lumabas sa iba't ibang lugar at lumaban kagaya sa Amerika dahil hindi naman mataas ang market value ng Pinas sa boxing. Kailangan talaga magpa-impress ni Pacman sa ibang bansa, which is masasabi natin mga idol, mas mahirap ito kumpara sa katayuan ni Inoue na sa Japan lamang lumalaban. Alam naman kasi natin mga idol, ang Dayo mentality, dapat talaga manalo ka ng impresibo dahil kung close fight ang laban, talagang malalagay ka sa alanganin. Kaya hindi natin ma-imagine mga idol kung paano na-survive ni Pacman ang lahat ng yun sa bakbakan. Sa kabilang banda naman mga idol, Ryan Garcia nag-agree na po sa hamon ni Devin Haney at Bell Haney na kapag na-knockout daw ito mga idol sa round 1 sa kanilang bakbakan na gaganapin ngayong linggo, ay magre-retiro daw si Bagito sa boxing. Usapang lalaki ang kanilang kasunduan mga idol, kaya abangan natin ang bakbakan na to. Hey Ryan, if you get knocked out the first round, are you gonna retire? I'll give you my word. I'll retire. Yeah.